Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon pag-aralan natin kung paano gamitin itong Tinkercad sa ating Arduino Uno project. Let's go! Okay, so ito yung ating Tinkercad. Gawa po ito ng Autodesk, ang company na gumawa ng AutoCAD. Ito ay simulator. Ginagamit po namin ito para makagawa kami ng mga Arduino project, mga electronic project na simple. Hindi muna kami gagamit ng mga actual na physical hardware. Magagamit nyo rin ito sa mga simpleng Arduino Uno project po ninyo. Hindi nyo magagawa lahat, kumbaga simpleng project lang ang mabubuo nyo dito, pero sure ako, marami na kayong matututunan dito. Lalo na yung mga student na malikot yung mga imagination pagdating sa technology, malaking tulong po ito sa inyo. Okay, so gawa muna tayo ng count natin sa Tinkercad. Kung teacher po kayo, ang pipiliin ninyo ay educator para yung mga estudyante po ninyo nandun sa isang classroom na makikita nyo po lahat ng ginagawa po nila. Pero sa activity po natin, ang pipiliin nyo dito ay create a personal account. Okay, so meron na tayong account sa Tinkercad. Kung pupunta po kayo dito sa part ng tutorial, kakagawa po kayo ng mga basic activity sa circuit tsaka sa 3D design para mas maging familiar po kayo dito. So ngayon, pakita ko muna po sa inyo yung ginawa kong Tinkercad account as a teacher. Kasi maganda po ito kung teacher po kayo. Ang kagandahan po sa Tinkercad ng teacher, nandun po lahat yung mga classes o yung mga section po na hawak niyo po. So, ayan, click niyo yung classes. Yan, nandyan po lahat ng mga section. Pag click po natin ito, yan, nandito yung lahat ng mga estudyante. Once na ibigay niyo sa kanila yung class code, ito po. So, pasok na sila sa classroom natin sa Tinkercad. Napakadali po nito sa mga teacher para ma-check po yung mga output ng mga estudyante nyo po. Kuha tayo ng isang example. Click po natin ito. Yan. Oh. So, nakita na natin lahat ng ginawa ng bata. Okay, so ito yung account ng teacher. Tapos, balik po tayo dun sa na-create ko po na account. Okay, so, pa-focus tayo dito sa circuit kung saan gagawa tayo ng mga Arduino project. Basic lang ang magagawa natin dito ha, kasi hindi kumpleto yung mga sensor dito. Pero sapat na po yun para matuto tayo ng foundation. So, balitan natin yung title nito. Now, pili tayo ng Arduino Uno. Medyo litan natin yung size para magkasya lahat. Pili tayo ng small breadboard. Yun, small breadboard. Okay. So dito gagawa tayo ng blinking LED. Tatlong LED lang ilalagay po natin dito. Hanapin na yung LED. Yan. So ang LED natin, meron niyang cathode tsaka meron niyang anode. Ang cathode po is negative, ang anode po is positive. Pwede rin nating baguhin yung kulay ng mga LED na gagamitin po natin. Katulad po na nakita ninyo. Okay, so fast forward ko na po ito. Okay, so ngayon maglalagay tayo ng resistor dito sa cathode part ng LED. Tapos yung end part ng LED ay nandun sa negative terminal ng breadboard. I-set ko po yung resistor na 220 ohms. Tatlong 220 ohms po ang ilalagay ko sa bawat cathode ng terminal ng LED at ilalagay po sa negative terminal ng breadboard. So ginagawa po ito to protect our LED. Ang Arduino Uno kasi nagre-release ng 5 volts. Ang kaya lang po na tanggapin ng LED is around 3.7 volts. Ngayon, wiring naman po tayo. I-zoom in ko muna po ito. Sa pag-wiring po, i-click po natin itong ground. Tapos, gawa ng linya. Yan. Click po. Then, yan. Connect po natin to sa negative terminal ng ating breadboard.
So, pwede nyo pong baguhin yung kulay, pwede nyo pong baguhin yung linya. Yan. Yun po yung paraan para mas straight po siya. So, negative po is black. So, dun sa 5 volts naman, gawa tayo ng linyan papunta sa positive ng terminal ng breadboard. So, usually red po ang ginagamit na kulay sa positive. Change the color. Next, lagay tayo ng, dun sa positive, maglagay tayo ng wire papunta dun sa anode part ng LED. Dapat nakakonekta po yan sa anode part ng LED. Pagkakataong ito, pailawin muna natin. Okay, umilaw. Ngayon, baguhin po natin yung wiring. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga wire dun sa digital pin. For example, yung digital 2, ilalagay natin sa anode part ng LED 1. Sa digital 3, ilalagay naman natin sa LED 2 dun sa part ng anode. At sa digital 4, ilalagay po natin dun sa anode part ng LED 3. Okay. Pwede nang iba-iba yung kulay ng wire po dito. Okay, dito tayo sa LED 2. Next, LED 3 naman. Binabago ko na lang po yung kulay dito para maganda tingnan. Okay. So, after natin matapos yung wiring, dito na tayo sa coding naman. So, i-click lang natin yung nasa upper na code. Then, babaguhin natin yun. Gawin natin text. Continue. Yan. So, lalabas po yung pinaka-default na code. Babaguhin po natin yung code na to. Hindi ko na masyadong i-explain yung paano ko ginawa yung code. Papass forward ko na lang po ito. Gagawa na lang ako ng another video kung paano po ginagawa yung tamang wiring tsaka yung coding po nito para dun mas maintindihan nyo po yung pagko-code po nito. Okay, pass forward ko na po ito. Yun, tapusin natin yung coding. Test po natin. Click po natin yung start simulation. Yan. Ang magiging sequence po nito, first sequence, LED on, tapos mag-off within a half of seconds. Then, yung LED 2, which is the red one, mag-on siya and off within half a seconds. Same po dun sa LED 3 na white. So, yun yung first sequence. The second sequence po will be mag-on po sa LED 1, mag-on sa LED 2, mag-on sa LED 3 sa loob ng half a second. The third sequence po, yung LED 3, mag-off after half a seconds, yung LED 2 mag-off, after half a seconds, ang LED 1 mag-off. Then, after nun, babalik siya sa first sequence. So, tingnan nyo muna po yung, kung tama po yung sinabi ko na sequence. Okay, so nakagawa na tayo ng basic project sa Arduino Uno using ang Tinkercad, yung ating simulator. So again, gagawa uli ako ng another video para ma-explain ko sa inyo step by step kung paano ko ginawa po itong simple project na ito, yung blinking LED. Gusto ko lang may pakita sa inyo kung gaano po kadali gamitin ang Tinkercad. So I hope pinatutunan kayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe. Maraming salamat. Ingat po tayo lagi.